Isang mapagpalang umaga mga kapatid, kapamilya, kapuso, at mga ka-shepherds. Maraming salamat sa pagtutok. Ako po ang inyong lingkod, James Levy, at nakikinig kayo sa Barangay 14397 LX. Di lang pang-pamilya, pang-sports pa. Bago tayo magsimula, atin mo nang alamin o pagnilayan, ano ba talaga ang pagiging Pilipino? Saan ba nasusukat ang pagiging Pilipino? Sa dugo ba? Sa ilong? Sa kulay ng balat? O sa lasa ng adobo ni nanay? Kung naitanong mo na yan sa sarili mo, aba, magaling ka. Pero ang tanong, Pilipino ka ba? Sa loob ng mahigit 3 siglo, ay sinakop tayo ng mga Kastila. Dumating din ang mga Amerikano, Briton, at mga Hapones. At hanggang ngayon, hindi naman natin may pagkakaila na buhay pa rin sa ating mga gawi at kultura ang mga bakas na naiwan nila mula sa ating relihiyon hanggang sa mga selebrasyon na ating ginugunita ngayon. At kung hindi nyo pa nahahalata, ang ilan sa mga salitang Filipino ay nakabase sa mga salita na ginamit ng mga mananakop. Halimbawa na lang nun, ang mandorobo na hango sa salitang Hapon na ang ibig sabihin ay magnanakaw. O sabihin na nating kamusta ka na galing sa como estas ng mga Kastila. Oh my God! Pero may isang bagay man na nangangalaytay sa dugo natin mula noon hanggang ngayon. Ito ay ang tatak Pinoy na pakikitungo, hospitality, hospitalidad, o motenashi, na nag-ugat pa sa pinakamalalim na lupa ng ating sitang bayang Pilipinas. Ang galing! Ang galing! Bago pa man dumating ang mga Kastila sa mga dagat ng Pilipinas, buhay na buhay na sa atin ang kultura ng pakikitungo at pakikipagkapwa. Mula sa mga selebrasyong ginugunita ng bawat mga balangay, hanggang sa pakikipagsandugo ng mga Pilipino bilang simbolo ng kapatiran. Alam niyo rin ba na mababakakuin ang pakikitungong Pilipino sa akda ni Antonio Pigafetta, na isang kartografer sa barko ni Magellan? Doon ay inilahad niya kung paano nila sinalubong ng mga Pilipino ang masigasig nilang pagtanggap sa kanila. Pero pinatay si Magellan. Hindi kasaysayan ng sinasabi ko dito, Marites. Kultura. Pero pinatay. Oo, pero Pinatay. kung ikaw kaya patayin ko dyan, Parang ginawa nila kay Magellan. hindi yun yung punto ko, Marites Rizal Mercado, E. Alonso Parker at Suzawa Yabut. Mabalik tayo. Hindi nga naman talaga natin maikakaila na may mabuti ng pakikitungo ang mga Pilipino bago pa man dumating ang mga dayuhan. Pero, paano naman ang mga panahong tayo nais na nasakop? Mabuti pa rin ba ang pakikitungo natin sa kanila sa kabila ng mga karumal-dumal o mga kalbaryong nararanasan natin sa kanilang mga kamay? Sa totoo lang, oo, nanatili tayo o ilan sa atin na mabuti sa mga dayuhan sa kabila ng mga pananakop. Pero hindi doon nagtatapos ang pagkapakita ng mga Pilipino ng mabuting pakikitungo, lalo na sa isa't isa. Alam niyo ba na muling napatunayan ng mga Pilipino ang mabuting pakikitungo, lalo na noong panahon ng Revolusyon? May mga Pilipinong katipunero na nag-alay ng kanilang mga bahay upang gawing pansamantalang tuluyan ng mga kapwa nila katipunero, tulad ni Apolonio Samson ng Kangkong, na nagbigay ng matutuluyan at pagkain sa mga katipunero bago ang sigaw ng Pugadlawin. Kung tutusin, madaya pa talaga eh. Kaso masyado na rin mapagpakumbaba ang mga Pilipino. Parang ako. Pagod ka lang mag-search. Alam mo, Marites, di ka naman kasali. Mas maganda siguro kung magkapanggap na lang tayo na wala nangyari ha. At ayun na nga, magpatuloy na tayo sa ating talakayan. Pagkatapos ng ilang daang taong pananakop at nakalaya na nga ang Pilipinas, hindi pa rin naman nagbabago ang pakikitungo ng mga Pilipino sa mga dayuhan at sa kapwa Pilipino. Minsan nga, sa sobrang pag-iingat ng namin mo sa mga pirates na nilalabas tuwing may bisita, mako-question mo kung sino ba talaga yung anak. Mamili ka. Ako o ang Pyrex? Gusto mo bang mamili ako? Sige. Punasan mo na yung mga Pyrex. Gagamitin pa natin yun para sa pag-uwi ng tita mo sa susunod na buwan. O, di ba? Hindi lang yan. Bago pa dumating yung mga bisita,
Siyempre, maglilinis mo na ng sobra. Ilalabas yung mga nakatagong plato, yung may mga bulaklak-bulaklak pa na disenyo, yung mga kumot at kurtinang amoy aparador na, yung makikita mo lang tuwing may ibang tao. Tapos kung sakaling susundo kayo sa paliparan, asahan mo na alas 4 pa lang ng madaling araw, darating na yung nirentahan yung van, saka yung buong angkan nyo, para maghintay sa paliparan hanggang alas 5 ng hapon. Kung tutuusin, marami nang pinagdaanan ng kultura ng mga Pilipino. May ibang nawawala, nananatili, at may iba din namang nadaragdagan at mas sumukulay pa. Hindi na iba dito ang kulturang pakikitungo ng mga Pilipino. Mga kulturang nanatili sa mahabang panahon at dumaan sa iba't ibang klase ng modifikasyon. Normal lang naman iyon mga ka-shepherd. Tandaan, ang kultura ay maipapamahagi, maipapasa, at nababago. Kaya hindi dapat tayong matakot sa mga pagbabagong ito. Ang mahalaga ay patuloy nating ginugunita sa isip, sa salita, at sa gawa. Muli, ito ang inyong lingkod, James Levy, na nag-iiwan ng katagang